Surprise! What? This is a trivia. Trivia. Hello, beautiful family. It feels weird filming myself again after a very long time. I think hibernated. Hindi ako naging active dito sa YouTube for a very long time. I don't even remember when was my last video here, but yes, it's been so long. You might not even know me anymore, especially just last month I found out that we gained 10,000 subscribers here on YouTube. Sobrang na-surprise ako doon kasi inactive ka tapos pag open mo ng YouTube mo, 10,000? That was a big number for me. Since hindi naman ako naging active dito sa YouTube, parang naging outlet ko lang siya for my creativity kahit hindi naman siya gano'n ka-creative. Gustong-gusto ko lang talagang magsalita, gustong-gusto kong nagse-share, nag-e-express, and I also have a passion for editing. Hindi ako expert, gusto ko lang mag-cut ng clips, mag-combine ng mga clips, and I think that's pretty much it. Nung nakita ko last month that I gained 10,000 followers or subscribers, I was thinking, kung gusto ko pa bang bumalik? And I realized that I don't have the luxury of time since I will be giving you updates later, updates that you didn't ask for. And yes, before ko pa masabi sa inyo lahat, hugs to myself because I am really not in my best state right now. Not in my best state. Okay, so let me introduce myself again this 2025. My name is parang nasa college lang. So, I am Precious Angelique Constantino before but now Kajente. I am now 28 years old but I started vlogging when I was still 21 or 22 I guess or even younger than that. One of the most exciting changes about me is that my civil status has changed from single to now married. And another interesting thing is I quit my job in the Philippines. Yes, I was a public school teacher in the Philippines, licensed professional teacher in the Philippines, and nag-resign po ako. So, I just finished my 2 years of teaching in a public school and I resigned. Many people questioned my decisions. Maraming mga nagsabi sa akin na it is one of the things that I would regret in the future. Maraming nagsabi sa akin, maraming mga tanong, maraming mga judgments that I needed to shrug off. And hanggang dun na lang sila. Why did I quit? Yes, I love teaching. It is my passion since I was a kid. Gustong-gusto ko yung nag-teacher-teacheran ako and meron din akong mga testimonies dito sa channel ko before na talagang gusto ko yun. However, binabago din talaga tayo ng panahon. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko na siya gusto ngayon, I still do. Pero, nangyari lang in the past that altered my brain chemistry. Char! Na nagbago rin ng path ng life ko. I love my students. I love the youth. I love teaching them. I love educating children. I love everything about my job, my workmates, my co-teachers. I love them so much and they were very kind to me. Sabi ko nga kung papipiliin ako ng workmates, sila pa rin yun. Especially yung mga kasama ko sa office at sa library, sila pa rin yun. Also, my house in the Philippines na pinangalanan kong Shalom, hindi pa rin siya tapos hanggang ngayon. Wait lang, naiiyak na ako. Ang tagal ko nang hindi nag-update and until now, it is still under construction. Like, isa yun sa sobrang tagal na goal or na dream ko na hindi ko pa naa-achieve hanggang ngayon. Walang iiyak sa camera. Pinost ko lang yung video, guys. Yung pag-film dahil iiyak na yung person. Lalong-lalo na dito sa susunod kong sasabihin sa inyo, susunod kong i-share sa inyo. February 16 last year, my Papa Pastor went home to our Father's loving arms. Yes, he passed away last year. Hoy! Paano mag-vlog? And
That is one of the biggest heartbreaks. Heartbreak siya kasi hindi ko na siya makikita. Ano 'to? Bakit iiyak? So yes, it's been a year and until now, ganito pa rin siya and I don't know kung hanggang kailan yung grief, pero yung mga nababasa ko yung grief daw talaga hindi yan nawawala. Though I know kung nasaan na si papa ngayon, I know that no more pain, nasa isang magandang paradise siya, he is with our Father in heaven. But it just hurts na hindi na namin siya physical nakakasama, yung mami-miss mo siya, yung longing. Maraming mga adjustments that happened when he passed away. And there were lots of major changes in our life, the treatment, the bond, literally like everything. Hanggang doon na lang siguro yung mai-she-share ko for now. And yes, on my statements a while ago, I left my beloved province or yeah, my beloved country. But still, that is my home. And this is just temporary. I'm just here in another country temporarily. I'm 100% that I'll be coming back to the Philippines. Hindi ko pa alam kung kailan, but I will, of course. So I took the international student pathway here in Canada. Maraming mga judgments ulit. Siguro hindi yun mawawala sa life natin. They will question our decisions. Maraming mga bali-balita na maririnig against you sa mga desisyon mo sa buhay. But parang sabi nga nila yun na yung spices ng life. Parang hindi na siya nawawala talaga. Whether you do something good or whatever, you make mistakes, you succeed, may masasabi at masasabi pa rin sila sa'yo. So what happened with my sudden decision na mag-international student dito sa Canada? First is, I was offered help. Merong kumausap sa akin that they are willing to help me move abroad or work abroad. So I was torn between Australia or Canada. It was really a long decision-making kind of months. Sobrang haba din yung pinag-isipan kasi hindi ko alam, malaking adjustment 'yan, malaking change 'yun, so I cannot just decide. First, I have chosen Australia kasi may mga kakilala na ako dun. And here in Canada, parang feeling ko wala akong kakilala. And I know na sobrang lamigin akong tao. Hindi ko nato-tolerate ang lamig. Kaya diyan sa Philippines before lagi akong naka-jacket, naka-coat, naka-bonnet. And nakikita ko na yung reality ng life. Meron pa si papa noon, but he is already weak, he is sick. Nakikita ko yung reality ng life na walang emergency fund, walang masyadong pera, ganyan. So, parang gusto ko na siyang i-accept. Guys, kung galing din kayo sa hirap tapos may mag-offer sa inyo ng help, 'di ba iga-grab niyo siya? Though that is a big adjustment for me, meron akong malaking isa-sacrifice, my career in the Philippines. I needed to say yes. Kasi we are just a poor family. Minsan lang tayo makaka-receive ng ganitong opportunity, ng ganitong help. So, they offered me help, I accepted, and then I was confused. When my papa passed away, parang dun ko na-realize na wala na nga si papa tapos aalis pa ako. So, paano na lang yung ministry, paano na lang si mama. Ang dami kong mga hindi maiwan-iwan tapos nagiging strict pa yung policies or rules sa Canada regarding the international student pathway. So, doon sa time na yun, doon ako nagmamakaawa kay mama sa lola ko na, "Please, do not send me. Please, kausapin mo sila na hindi ako pupunta. Kasi mama ganito, may asthma ako." So, kinausap ko din yung tita ko, Mami JC, sinabi ko sa kanya.
Usapin natin sa mama, sabihin na lang natin na 'wag na lang akong pumunta. Kasi kung pupunta ako, sinong magha-handle sa mga church natin, sinong magle-lead sa ministries natin. So wala, sabi ko sa kanyang ganyan. And then there were many revelations from the Lord that I needed to come. I needed to come here. There was also a prophecy from a pastor that I really admire. Sabi niya sa'kin, "Go international." So, sinabi niya sa'kin yun after kong mag-speak sa church, after the fellowship. So, sabi ko, "Lord, are these your confirmations?" Kasi yung mga nase-send sa'kin na message is gano'n, that I have to leave my country. Since ang tagal, ilang years hindi ako umalis dun. Especially dun sa barangay na yun, nandun lang ako. I was there since I was a kid hanggang sa mag-work na ako sa public school. Imagine that, in my entire life nandun lang ako sa place na yun. I felt comfortable, but then I think there was really no growth. Marami pa akong hindi nararanasan sa buhay, marami akong hindi na-e-experience because I was in my comfort zone. And maybe the Lord wanted me to come here because wanted to reveal me bigger things that He couldn't while I was in my comfort zone. Na ngayon sobrang thankful ko kay Lord. Pero sa mga susunod na updates ko na sila sasabihin sa inyo. But yung pagpapakiusap ko na 'wag na lang akong pumunta dito, I received a no. So, nakiusap din sila sa'kin na ituloy mo na lang 'yan, para sa atin 'yan. And there I realized that I am not only sacrificing my career, I am not only sacrificing my life in the Philippines, but I am being the sacrifice. Yun yung na-feel ko noon. My friend Wilfen knows this story because I told her na I felt like I am being sacrificed. Na bakit kailangan ko yung pumunta dito para in the future may ma-secure, para in the future, bakit ako? Para may ma-save. So those were my questions. After my in denial stage, yun, after kong makiusap na sana hindi ko na lang ituloy, I still pushed through. But believe me, I prayed na sana hindi ma-approve yung paper ko. Sorry po. Pina-pray ko yun, sana hindi ma-approve. Pero na-approve siya. So doon ko na na-realize na, Lord, kung in-approve mo 'tong paper ko na 'to, alam ko na hindi mo naman ako papabayaan do'n. In-approve mo yung paper na 'to, ibig sabihin, Lord, may maganda kang plano para sa akin. So, na-approve nga siya. I came here and I am now 6 months here in Canada. Nasa second term na rin ako ng studies ko and I am 4 months working in the childcare. So 6 months ako, 4 months na ako nagwo-work sa childcare. And nag-a-upload din ako ng mga vlogs and updates sa TikTok ko regularly before, hanggang sa na-feel ko na that is not the platform for me. On Facebook, I deactivated my account because I felt like those are for creators who make engaging contents. I think my content is not that engaging because it's just all about my unfiltered life, my simple life, anything that's happening daily or weekly, some snippets, yun lang. Maybe other people couldn't relate with that and they wouldn't engage. Yesterday, my friend Hannah told me that I can just document my life here, which is also one of the wishes of my husband. He wanted me to just make memories to document whatever is happening here. Yesterday, while I was watching my previous vlogs that I archived or I set private here on YouTube, there I realized that it was really so good. It felt so humbling to meet my younger self. Parang na-meet ko yung younger self ko while I was watching my previous vlogs. Dun ko na-realize na, okay, so this was my view about this thing before. So these are the things that happened to me before. It's so good to contemplate on the past and to assure myself that I would be a better version as I go along. I'm not pressuring myself that I'm gonna do this that regularly,
But whenever I can, whenever I wanted to, just something that's chill, something that could be an outlet once again, and not to please anyone, but simply to express. That's it. Thank you very much. Sorry for my messy hair and for my very glossy lips. More updates.